Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. As usual, ang makasama natin sa technical side, kasamang Radyoman James Magdayo, so as with kasamang Radio Mantax sa Ilumba at ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, kasamang Radyoman Edgar Dagumo, of course, sinamahan ng lahat o buong staff ng RMN Dipolog ating paggalang sa kanilang lahat. Hindi na lang natin papangalanan. Okay. Hindi din dapat kakalimutan natin ang ating paggalang sa ama ng ating Diocese of Dipolog, ang ating spiritual na ama, the Most Reverend Severo Caermari, of course, sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Okay, at sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, both AM, FM, mga Katoliko at hindi Katoliko, aking paggalang sa inyong lahat. At sa hindi na naisip, okay, nakakalimutan ba o ano? Pasensya? Okay, huwag niyong kakalimutan na lahat kayo dapat kong igalang, no? Sa ating palatuntunan, okay? Ito pa rin ang kapatid na Silbert Dondoyano Sr. ang magsasabi sa inyo, Happy Lord's Day sa lahat. Okay? Happy Lord's Day sa lahat. Happy Sunday. Sana huwag kayong makalimot sa pagpakita ng ating pagpakumbaba sa dapat nating papakumbaan. Dapat tayong hahangad sa Kanya ang ating Panginoong Diyos. Huwag nating kakalimutan ang pagsamba sa Kanya sa araw na ito. Okay, ang ating pag-usapan ngayon mga kapatid at mga magulang ay itong tungkol pa rin sa kung paano natin uunawain ang ating Biblia. Sa nasabi ko na sa inyo, kung hindi tama ang ating pagkilala o kung paano uunawain ang Biblia, hati-hati tayo, hindi magkapareho ang ating nasa isip. Kung paano ito basahin at uunawain, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaisa sa pagbasa at pag-unawa at paggawa sa mga dapat gawin natin bilang mga Kristiyano. Okay, ating i-quote pa rin ang sinabi ni Apostol Juan sa kaniyang, hindi pala Apostol Juan, Apostol Pablo. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma. Sa Kapitulo 10, versikulo 15, ano ang sabi o ano ang nasabi ni Apostol Pablo sa talatang ito na dapat nating pagbasihan, no? Kung gusto nating lulutasin ang ating hindi pagkakaisa. Okay. May nasabi si Apostol Pablo sa sulat niya dito sa Roma 10:15 na paano ka maghahayag ng mga salita ng Diyos kung ikaw ay hindi pinadala o napadala. Ano ba ang ibig sabihin nito? Sa Ingles pa, and how shall you preach if you are not sent? Sa Bisaya, unsaon nimo pagsangyaw kung wala ka gipadala? Sa Tagalog, uulitin natin, paano ka maghahayag ng mga salita ng Diyos o paano ka mangaral kung hindi ka pinadala ng Diyos? Ano ang ibig sabihin nito?
Ang ibig sabihin nito ay authority, pangyarihan sa paghahayag nito. Yung ino-authorize ka ba na mangaral sa salita ng Diyos? Dahil kung ating babasahin ng Biblia, hindi naman lahat ang inutusan ng Diyos ang mangaral. Hindi lahat, no? Sino ang pinili ng Panginoong Jesucristo o sino ang pinili ng Diyos na mangangaral dito sa yung tinatawag nating New Covenant na kaharian ng Panginoon o New Covenant Religion. Ating sasabihing New Covenant Religion dahil hindi kasi katulad ang itinuro ng Biblia, no? Buong Biblia. Pag sinabing buong Biblia, di ba nahati ito sa dalawa? Ang Old Testament at New Testament. Tandaan palagi na hindi magkatulad ang testamentong ito. Merong magkatulad sa mga moral na batas. Halimbawa, yung batas na huwag kang magnakaw, yung adultery, yung idolatry, ang mga batas tungkol nito ay ganun din sa New Testament. Pero sa mga batas, halimbawa, disciplinary, yung tinatawag nating ceremonial, hindi magkapareho ang old at new. Halimbawa, itong entrance sa kingdom, ano ba ang makikitang pamamaraan, no? Kung tayo ay ipasakop sa Old Testament na kaharian, yung sa Old Testament o matandang tipan, yung tutuliin tayo o i-circumcise muna bago maging kaanib ka sa kaharian ng Diyos. Yung tuliin. Pero sa New Testament na kaharian ng Panginoon, hindi na yung circumcision o tuli. Pinalitan na ito ng bautismo. Ating mabasa at unawaan natin ito, o pinahiwatig sa talatang ito ang tinukoy ko yung sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 12. Yung sinabi ni Apostol Pablo na ang circumcision of Christ, baptism na. So, ibig sabihin, hindi magkapareho ang Old Testament at New Testament pagdating sa mga ceremonial observances. Ceremonial kasi yung makikita nating gawain na nagpahiwatig sa kung anong inutos ng Diyos na dapat nating sundin. Diba? Sa Old Testament, yung initiation o entrance natin sa kingdom, tuliin tayo. Diba? At sa New Testament, bautismo na, baptism. So, hindi magkapareho. So, pwede nating sabihin ang fulfillment sa tuli o circumcision, baptism na. Ang tuli o circumcision natin ngayon, hindi na pang relihiyon. Ito ay pang hygienic purposes na lang. Yung advice ng mga doktor for cleanliness, physical cleanliness na dapat tayong magpatuli. Pero hindi na ito kabilang nagawain sa ating relihiyon. Dahil pinalitan na ito ng bautismo o baptism. So, may kaibahan. At saka yung halimbawa, yung inutos ng Panginoong Jesucristo kay Moses na itataas o gagawa si Moses ng ribulto ng bitin o ng ahas. Gumawa si Moses dahil inutusan siya ng Diyos. Pero nang tinatrato itong Diyos-Diyusan ng mga Hudyo, pinagiba naman ng Diyos. No? Mababasa natin ito sa 2 Kings 18:4. No? Pero Diyos ang nagpagawa. Dahil sa aral nating mga Katoliko,
Hindi naman kasi bawal ang paggawa ng rebulto sa tamang gamit. Di ba? Bawal lang ang paggawa ng rebulto, kahit na anong rebulto, kung tratuhin itong Diyos-Diyusan. Ito lang ang mali. Noon, akala ko tama yung unawa ng mga protestante o hindi mga katoliko na talagang bawal ang paggawa ng rebulto. Kaya, muntik kong iniwanan ang Roman Catholic Church sa pag-iisip o pangunawang ito. Pero ngayon, nalaman ko na hindi pala bawal ang paggawa ng rebulto kung tama ang ating pagtrato nito. O tama ang dahilan kung bakit gumawa tayo ng rebulto. Pero kung mali ang nasa isip natin, mali ang pakay natin sa paggawa, ito na ang bawal. Katulad ito sa pera, palagi na itong inuulit-ulit ko, na ang pera hindi masama, hindi bawal sa tamang gamit. Pero kung ang pera gagamitin natin sa suborno o yung maling paggamit sa pera, yung boat buying o ano pang hindi tamang pagtrato sa pera, kung ang pera na ang gawin nating Diyos-Diyosan o Diyos, mali na tayo. Halimbawa, hindi na tayo magsisimba ng dahil sa pera. Hindi na tayo magsimba sa araw ng yung moral na obligation natin sa Sabat, yung pagsamba. Once a week. Sa Jewish religion, ito ay 7th day of the week o Saturday. Sa Christianity, Sunday na. Unang araw ng simana. At pwede ding maging 7th day. Kung sa mag-umpisa tayo sa pagtrabaho sa unang araw ng work natin. Ano ba ang first day of work natin ngayon? Monday. So kung Monday tayo magsimula sa pagbilang, lalabas na ang 7th day natin itong Sunday, ang first day of the week. Baka malito kayo. Bakit sasabihin natin ang first day of the week, unang araw sa simana, Sunday, at may nasabi din tayong 7th day din ito. Depende ito sa kung paano natin simulan sa pagbilang. No? Ang Sunday, unang araw sa simana. Hindi tayo tutol niyan. No problem kapag sasabihin ng mga kapatid nating Seventh-day Adventist na ang Sunday, unang araw ng simana, hindi po tayo tutol niyan. Pero pag sabihin nating ang Sunday, anong araw ito kung Monday ang unang araw natin sa pagtrabaho, hindi Saturday ang 7th day. Malinaw naman kapag Monday ang unang araw natin sa pagtatrabaho, Monday ang ikapito natin ang Sunday. Kaya nga, kung nagbasa kayo ng catechism, iwan ko kung bakit yung mga hindi Katoliko gagamitin nila ang Catechism of the Catholic Church sa pagtuligsa sa ating pananampalatayang Katoliko. Pero pipiliin lang nila ang mga salita na sa isip nila papabor sa kanila. Di ba? Hindi nila babasahin yung mga sinulat sa catechism na nag-explain naman, nagpapaliwanag naman kung bakit Sunday na ang ating araw sa pagsamba sa Christianity. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid at mga magulang, babasahin ninyo ang CCC 1166. No? 1166 of the Catechism of the Catholic Church. May mabasa kayo na ang Lord's Day Sunday, ang first day of the week, tinawag ding 7th day. Ito ang sinabi nating bagong 7th day, ang unang araw ng simana. Huwag kayong malito ha. Hindi tayo tutol kapag ang pag-usapan natin yung mga araw sa simana o sa week, talagang Sunday ang unang araw sa simana. Pero kung ang pag-usapan natin ang 7th day after 6 days works, lahat na araw sa simana ay pwedeng maging 7th day.
Dahil nagdidepende kasi ang seventh day kung anong unang araw sa ating pagtrabaho. Sana wag kayong malito. Malinaw naman kasi na ang utos sa Sabat, 6 days at ang seventh day, ito ang araw ng pagsamba. Tinawag na Sabat. Pero hindi sinabi ng Diyos na ang first day of work palaging unang araw ng semana. Di ba? Ang sinabi ng Diyos sa utos ng Sabat, sa 6 na araw magtrabaho kayo at sa ikapito nito araw ng pagsamba o araw ng pamamahinga. So, ang araw ng pamahinga o Sabbath day, 7th day after 6 days works. Hindi specifically yung sa simana, yung sa kalendaryo. Nagkataon lang na sa Jewish Sabbath, ang unang araw sa trabaho nila, ang unang araw din sa week natin, sa simana. Kaya, ang 7th day ng mga Hudyo, Saturday. Pero, huwag niyong kakalimutan na ang Jewish Sabbath, shadow ito. Shadow na Sabat ito. Bakit sinabi nating shadow? Basahin niyo ang sulat ni Apostol Pablo. Sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 17. Bakit sa lahat ng mga moral law, ang Sabat lang ang isinaba ni Apostol Pablo sa pagbabanggit niya sa mga ceremonial laws ng mga Hudyo na batay sa kaniya, tinapos ni Kristo sa krus. Basahin niyo ang Colosas 2:14-17. Bakit, ito ang tanong natin sa mga kapatid nating Seventh-day Adventist. Bakit sa lahat ng moral law, ang Sabat lang ang isinama ng Panginoong, isinama ni Apostol Pablo sa pagbabanggit niya sa mga ceremonial law ng mga Hudyo. Ceremonial observances. Simple lang ang sagot, bakit ang Sabat isinama niya sa pagbabanggit ng mga ceremonial observances ng mga Hudyo? Dahil may dalawang elemento ang Sabat. Ang moral at ceremonial. Ang moral ay yung pagsamba. Dahil utos naman kasi sa lahat ng tao ang pagsamba sa Diyos. Kaya hindi mawala ito. Itong pagsamba sa Diyos. Ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay obligado sa pagsamba sa Diyos. Kaya, ang moral ng essence ng Sabat ay yung pagsamba. Pero, kung anong araw ito gagawin, ito na ang seremonyal. Hindi kasi ito naisip ng mga Seventh-day Adventist. Sa bagay, kapag hindi tunay na iglesia, kapag ang iglesia natin hindi si Kristo ang nagtatag, hindi talaga maturo natin ang fullness. Hindi natin maiisip ang buong katotohanan tungkol sa Christianity o sa kaharian ng Diyos. Dahil ang fullness of the truth, ang kumpletong aral, malalaman lang natin sa tunay na iglesia na sinimula ng Panginoong Jesucristo. Alam naman natin kung pagbatayan natin ng historical evidence, Roman Catholic Church naman ang tunay na iglesia. Naisip ko yung sinabi ng kaibigan kong INC o Iglesia ni Cristo, sa panahon daw ng mga apostol, yung 33 AD nang nasimula ni Cristo ang iglesia, wala pa daw RCC. Wala pang RCC. Dahil ginawa niyang batayan kasi na yung description na Roman Catholic Church, nagawa lang ito, nag-exist lang ito, nang na-assemble ito ng First Vatican Council noong 1870. Para bang sinabi niya na nag-exist lang ang samahang Roman Catholic Church nang pinangalanan itong Roman Catholic Church. Mali kasi yung pag-iisip na ganyan dahil lilitaw na ang pangalan pala, ang description pala ang nagpa-exist o nagpalitaw o ang pangalan ang nagpa-exist sa isang bagay na pinangalanan. Mali kasi. Ito mga kapatid at mga makulang. Ginawa kong halimbawa ay yung bata. Yung pangalan ng bata ba ang nagpa-exist ng bata? Ang bata ba nagsimulang nag-exist?
ng pinangalanan siya o nauna ang pagkapanganak niya bago ang pangalan niya. Nariyan ang bata. Nariyan ang bata at huli na siyang pinangalanan. Tama na yung pag-assemble sa descripsyong Roman Catholic Church noon lang 1870, pero hindi ibig sabihin na ang samahang Roman Catholic Church nag-exist lang nang pinangalanan itong Roman Catholic Church. Hindi. Malinaw naman sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, inamin nila ito, na ang Catholic Church ang unang Iglesia ni Cristo. Sinabi ito sa Pasugo. Ibig sabihin, noon sa panahon ng mga apostol, tinawag lang itong Iglesia ni Cristo. Pero pagkaraan ng ilang panahon, tinawag na ding Roman Catholic Church, yung sa Council of Trent or First Vatican Council 1870. Ang pinangalan ng Roman Catholic Church yun ding Church of Christ. Ibig sabihin, iisa lang pala ang Iglesia ni Kristong tunay at ang Roman Catholic Church. Di ba? Kaya ginawa ko ding halimbawa yung si Pedro. Ang unang description kasi sa kanya Simon. Huli na siyang tinawag na Pedro. Sasabihin ba nating dalawang magkaibang tao si Simon na tinawag na Pedro? Dahil sa dalawang magkaibang description? Simon at Pedro? Hindi. Iisang tao lang si Simon na tinawag ng Panginoong Jesucristo na Pedro. So, hindi ang magkaibang description ang magpapaiba sa iisang tao na ito. Mga kapatid at mga magulang, ganun din sa iglesia o sa simbahan na tinatag ni Kristo. Ang pangalang Roman Catholic Church hindi magpapaiba sa samahan o sa iglesia na sinimulan ni Kristo. Okay, tamang sabihin natin na yung tinatag ni Kristo, Iglesia ni Kristo, dahil siya ang nagsimula, siya ang nagtatag, pero kung tawagin din itong Catholic, tawagin din itong Roman, hindi ito magpapaiba. Magpapaiba sa isang iglesia na nasimulan ng Panginoong Jesucristo. Ako, ginawa ko ding halimbawa ang aking sarili. Ang unang pangalan o description ko, Silbert. Ito talaga ang ipinangalan ng aking mga magulang. Pero tinawag din nila akong Bobby as my nickname. Na naging dalawang tao na ba ako dahil tinawag akong Bobby? Tinawag na Bobby si Silbert? Hindi iisang tao lang si Silbert at Bobby. Mga kapatid at mga magulang. No? Ganon din, ang tunay na Church of Christ o Iglesia ni Cristo, tinawag din itong Catholic, kaya iisa lang. At tinawag din itong Apostolic sa Council of Nicaea 325 AD. At tinawag din itong Roman noong Council of Trent 1546 at ina-assemble ito noon lang First Vatican Council. Kaya naging Roman Catholic Church. Dapat paniwalaan natin ito dahil may historical evidence ito, mga kapatid at mga magulang. Hindi naman bawal, hindi naman masama ang pag-a-assemble yung mga sasakyan nating mga mahalin, ina-assemble ito Bawal ba? Naisipan ko kasing argumentong ito na may INC kasing parang minamasama niya kung mag-a-assemble tayo. Sinabi ko sa kanya, yung magandang sasakyan mo, di ba ina-assemble din yan? Bawal ba? May mabasa ba sa Biblia na masama ang pag-a-assemble? Depende. No? Kung ina-assemble natin bagay na nagpapasama sa atin, bawal. Pero yung ina-assemble natin yung mga magandang bagay o yung mga description na tama naman, halimbawa yung Roman Catholic Church, may mga tinutumbok naman ito na biblical. Okay, so hindi ito bawal. Okay. Now, may mga nag-shout out dito, hindi ko na lang babasahin. Okay, no? Wala na akong oras. Okay? May sasabihin pa sana akong inline sa ating paksa, pero sa susunod na lang, no? Dahil wala na tayong oras. Okay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.